I said. She nodded. Dumating ang gabi at hindi pa rin umuuwi si Erica sa kanila at ako ito nakaupo sa upuan habang hinihintay si Martin na bumalik. Mommy. I look at Abby na nakapout at bahagya akong niyakap. I said and combed her hair with emerald finger. I want to go to school. Napatigil ako sa pagsuklay niya at bahagyang umiti. Okay, tomorrow I'll enroll you. I said at napapalakpak naman siya at ibinuklat ang dalawa niyang palad sa harap ko na parang nanghihingi ng pagkain. What is it? Tanong ko sa kanya at bahagya siyang napanguso. Tatawagan ko si Leo. I will tell him that I'm going to school na, Mommy. She said at kinuha ko naman ang phone ko at idinyal ang number ni Liam. Yes. Sabi niya at napakunot ang noo ko dahil ang ingay sa linya niya. Where are you? I said. Bar. Simpleng sagot niya at nainis ako bigla. Where's Leo? Sabi ko. House with Luke. Sabi niya at agad ko siyang pinatayan ng linya at sunod naman na tinawagan si Luke and some few rings ay sinagot niya na. Oh? Bungad niya. Ibigay mo kay Leo. Sabi ko. Leo. Tawag ka ng hilaw mong tita. Ay gago. Ulol ka, inis kong sabi sa kanya at rinig kong tumawa siya. Yes, tita. It was Leo. Can you come here tomorrow? I said at narinig kong nangungulit si Luke Kawalyo, pilit inaalam kung ano ang sinabi ko. Tito, stop it. Suway niya kay Luke. Kita mo na, pamangkin pa ang sumusuway sa tito. For a buy? Sure. Mabilis niyang pagsagot sa sariling tanong. Okay. Mommy. Sabi ni Abby at pilit inaabot sa akin ang phone. Napabuntong hininga ako at ibinigay iyon kay Abby. Hindi nga ako nagkamali dahil tinangay na ni Abby ang phone ko at umakyat na sa kwarto niya. May sarili na naman silang mundo. I murmured. Tumingin ako sa bisig ko at tinignan ang oras. It's 8:45 in the evening at hindi pa din nakakauwi si Martin. Tapos na kaming maghapunan maliban na lang kay Erica na hanggang ngayon ay tulog pa. Ano bang nangyari doon at pagod na pagod? Habang naghihintay sa sofa ay tumayo ako at tinungo ang kitchen at kumuha ng snacks. Naupo ako ulit sa sofa pagbalik at binuksan na ang snack na napili ko at inumpisahang kainin yun. Hey! Napahawak ako sa dibdib ko dahil sa gulat at inis na tinignan kung sino iyon at ganun na lang kumunot ang noo ko dahil sobrang itim ng ilalim na mata ni Erica. Ano yan? Ba't may itim? Tanong ko at bago niya ako sagutin ay umupo siya sa tabi ko at nanguha ng pagkain ko. Wala yan. Sabi niya at napangiwi ako. Nako Erica, ayusin mo ang sarili mo. Singhal ko sa kanya at ngumuso naman siya. Hindi ka pa ba uuwi? Tanong ko at umiling siya habang ngumunguso pa rin. Bakit? Tanong ko ulit. Si Dad kasi Sabi niya at napasabunot sa buhok niya. Tinignan niya ako na mukhang iiyak na naman kaya inambahan ko siya ng suntok hudyat na wag siyang iiyak. Gusto niya akong magpakasal sa anak ng best friend niya. Sabi niya at mabilis akong napatingin sa kanya. Arranged marriage. I asked and she nodded kaya napanguso ako. Ano plano mo? Tanong ko ulit. Hindi ko alam. Sabi ko at isinalampak sa bibig ang pagkain. Gusto ko pang magtanong pero pinigilan ko ang bibig ko. Ayan ka na naman Irene, umiiral ang pagkakismosa mo. I rolled my eyes dahil sa iniisip. Parang tanga to, umiirap sa hangin. Biglang sabi ni Erica kaya sinamaan ko siya ng tingin at ngumuso naman siya. Ogag na tingin yan. Ayaw kong umuwi. Sabi niya at hinintay ko naman ang sunod niyang sasabihin. Pwede dito muna ako. Sabi niya at tinignan ko siya ng masama. Dahil nga marupok ako, nagnod ako at umirap sa kanya kaya ang bruha bigla akong niyaka. Tumigil ka. Singhal ko sa kanya.
Sabi niya at umirap na naman ako. Ay ano ba yan? Sumakit sana mata mo. Sabi niya at bago ko pa siya mabatukan ay mabilis pa siya kay Flash na umakyat at rinig ko pa ang tawa niya. Akamang susubo nang marinig ang busena ng kotse sa labas kaya napatayo ako at umupo ulit. Miss agad. Napatingin ako sa nagsalita at nainis ako nang si Erika iyon nakasilip sa pinto. Ano na naman? Inis kong sabi at tumawa lang siya at ipinakita ang isang basong tubig. Uminom. Simpleng sabi niya at umirap na lang ako. Napasubo ako ng pagkain nang pumasok si Martin at may kasamang babae. 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 Aba. Naman. Mabilis ko silang nilapitan at ngayon ko lang napagtanto na lasing pala ang gago. Hi, I'm Martin's cousin. She said at ngumiti naman ako ng pilit. Can you help me? Sabi niya at ngumiti kahit alam kong ngiwi iyon. Siyempre naman. Asawa ko yan na. Lumapit ako kay Martin at pinagtulungan namin na maihiga siya sa sofa. Pisti ang bigat. Hingal akong napatingin sa pinsan niya at ngumiti. Thank you for taking care of husband. I sighed at ngumiti lang siya at tumango. Suminya siya na lalabas na at tumango lamang ako. Umupo ako sa gilid ni Martin at tinignan siya ng masama kahit tulog. Ano na naman ang ginawa ng kapatid mo at lasing ka? Singhal ko sa kanya and he groaned. Inis kong inalis ang ilang butones sa damit niya at ganun na lang ang gulat ko nang itulak niya ang mukha ko at dahilan iyon para mahulog ako. Gago ang tahi ko. Aray ko. Sigaw ko. Don't touch me. Bubulong-bulong niya. Ingat akong tumayo at mabilis siyang sinampal. Gagong to, makatulak ka. May tahi ako gunggong. Sabi ko at malamang wala akong nakuhang sagot sa lasing. Umupo ako ulit sa gilid niya at tinuloy ko na ang naudlot. Inayangat ko ang katawan niya para may hubad ang damit niya. Don't. Please eh. Hindi ko pinansin ang atungal niya. Inayos ko ang braso niyang nakalaylay. I have a wife. Sabi niya. Oo at ako iyon. Sabi ko habang hindi nakatingin sa kanya dahil busy ako sa pag-aayos ng katawan niya para hindi siya mahulog. And my wife will. Kill me, please don't. Napatingin ako sa kanya. This is me. Your wife. Sabi ko at mabilis kong hinalikan ang labi niya at dali-daling naglakad patungong kwarto. Para kumuha ng kumot. O ba't namumula ang pisngi mo? Sabi ni Erika pero hindi ko siya pinansin at mabilis na binalikan si Martin. Kinumutan ko siya ng maayos at tinapik ang kanyang pisngi. Pahinga ka na dahil bukas bugbog ka sakin. Sabi ko at iniwan na siya doon sa sofa. Wala naman siguro magtatangka kanya. Napatigil ako sa paghakbang paakyat at napatingala ako ng may maisip. Ay meron multo. Sabi ko at napatawa mag-isa. Pagpasok ko sa kwarto ay si Erika agad ang bumungad sa akin na nakatayo sa harap ng pinto. Mukhang lalabas. Epekto lang iyan ng anesthesia. Sabi niya at binatukan ko siya at mabilis niya naman ako inambahan pero mabilis akong nakailag. Hindi na ako makapaghintay na mabugbog ang siraulo na yon. Sabing wag magpakalasing niya. Bulong ko at binuhat si Austin na kagigising lang at umiyak na naman. Erin's QV. Napamulat ako ng mga mata dahil sa iyak ni Austin. I looked at the clock hanging on the wall. I sighed because it was 3 in the morning. I got up and went straight to Austin's crib. I picked Austin up at idinala ko siya sa kama at inihiga. Tinignan ko ang diaper niya at puno iyon kaya nilinisan ko siya at nilagyan ng bagong diaper. Pagkatapos kong asikasuhin si Austin ay lumabas ako at nagtungo sa kwarto ni Abby. Pumasok ako sa kwarto niya at inayos ang kumot na nakababa na ngayon hanggang paa niya. Before I left, I kissed her on the forehead. Binabaake para at-check sana si Martin pero nagtaka ako dahil wala iya doon. Martin? Tawag ko sa kanya pero hindi ko pa rin siya mahanap o sumasagot pabalik. Pumunta akong kusina pero wala siya doon. Natignan ko na ang dapat tignan pero hindi ko pa rin siya mahagilap. Lumabas ako ng bahay at naglakad-lakad pero napatigil ako nang mapansin na wala ang isa niyang kotse doon.
Sigurado akong paghatid ng pinsan niya dito ay coach niya ang gamit, pero wala dito. Nasaan naman kaya ang lalaking yon? Bulong ko at pumasok sa loob ng bahay at dumiretso sa kwarto. Nahiga ako at bumalik sa pagtulog. Naimulat ko ang mga mata ko dahil sa sinag ng araw na tumatama sa mukha ko. Akmang babangon nang mapatigil ako dahil may brasong nakapulupot sa biwang ko. Inalis ko ang braso niya pero mas hinigpitan pa yon ng luko. Sinubukan ko ulit yon pero ang walang hiya na nanadya dahil mas double na ang higpit. Sa sobrang inis sinampal ko ang braso niya at mabilis niya naman na inalis ang mga braso niya. Mabilis akong bumangon at bumaling ng tingin sa kanya. Wife, why did you do that? Takang tanong niya habang nakaupo sa kama at kinakamot ang braso kung saan ko sinampal. Tinignan ko siya ng masama at kita ko ang Adam's apple niya ay nagtaas baba. Tinaasan ko siya ng kilay at napakamot naman siya sa gilid ng noo niya. Napikit ako at napabuntong hininga at nagmulat ng mata. Saan ka galing? Bakit wala yung sasakyan no kanina? Mahinahong boses na tanong ko. I went to Amwood Cousin. Sabi niya at wala sa oras na biglang naningkit ang mata ko at nag-cross arms. Oh look, that's not what you think, wife. Why did you go? Sabi ko para maputol ang sunod niyang sasabihin. I didn't do anything wrong and let me explain. Explain now. Sabi ko at napatuwid naman ang katawan niya ng upo. I heard a car honking outside kaya nagising ako and then I heard someone knocked on the door. So even though I was dizzy, I stand up and opened the door and it was Mang Popoy at sabi niya there was a girl na pilit pumapasok sa house natin and that's Amo Cousin. Sabi niya. Napakurap-kurap ako dahil sa bilis niyang magsalita. Nag-clear throat ako at ibinalik ang galit kuno na mukha ko. O tapos? Ano daw sadya? Tanong ko at napabuntong hininga naman siya. Pinalayas siya ng parents niya. Sabi niya at tumango ako. Okay, maliligo muna ako and if you feel dizzy pa din you can sleep again. Sabi ko at tumayo. Wife. Napatigil ako sa paglalakad patungong bathroom nang biglang sumigaw si Martin. Tumungin ako sa kanya na nagtatanong na mukha kung bakit siya sumigaw. Ano? Kailangan sumigaw? Gusto mo bilhan kita ng microphone at doon mo isigaw ang wife? Singhal ko sa kanya at kamot ulo siyang tumayo sa pagkakaupo at lumapit sa akin. Let me join you. He said with pouted lips, kaya napangiwi ako. Hindi ako nakyukyutan kaya tumigil ka dyan at baka mabalibag kita. Banta ko sa kanya at masama naman ang tingin na ipinukol niya sa akin. I have work and I can't be late, so let me. Pagdadahilan niya pa. Gumilid ako at sininyasan siyang maunang pumasok sa bathroom at nagngiting aso naman siya. Binuksan niya at pinto at unang pumasok at pagkapasok niya at saka ako nagmarch sa palabas ng kwarto. Rinig ko pa ang pag-angal niya pero hindi ko yon pinansin. Kala mo ah. Pagkababa ko dumiretso agad ako sa refrigerator at kumuha ng tubig. May trabaho naman pala pero nagpakalasing ang walang hiya. Kaya softly. Naibuga ko ang tubig na iniinom ko dahil may biglang sumulpot sa harap ko. Ay tangik Irene ang bastos. Si Luke iyon habang tumatawa. Umuubo-ubo ako at nang makarecover tinignan ko siya ng masama. Kung hindi ka ba naman kasi hayop, bakit ka biglang sumusulpot na ganyan ang mukha mo? Singhal ko sa kanya at tinignan ko ang kabuuan niya. Nangunot ang noo ko. Ano trip mo? Ang aga-aga at bakit naka-white lady costume ka? Takang tanong ko sa kanya at mabilis na sumama ang mukha niya at walang sabing nilayasan ako. Ay bastos. Ano ba yan? Ang aga-aga high blood ako. Tinapos ko ang pag-inom ng tubig at inilapag ang baso sa lamesa at napatigil. Hindi pala ako nakapag-toothbrush at uminom ako ng tubig. Okay lang yan, laway ko naman ito, hindi sayo. Nilasan ko ang kitchen at pumunta sa living room at nadatnan ko si Liam na nakaupo sa pang-isahang sofa at nakaharap sa laptop niya at mabilis ang mga daliring nagtitipa-tipa. Si Luke naman ay nakaharap sa maliit na salamin at binubura ang puti na nasa mukha niya at literal nasa buong mukha niya talaga. Teka!
Laruan iyon ni Abby na salamin at maliit yon. Rinig ko pa ang pagmumura niya dahil medyo makapit ang puti na nasa mukha niya at nang hindi talaga matanggal na ilapag niya ang salamin sa gilid niya at napahilamos sa mukha na parang problemado. Lumipat ang tingin ko kay Erika na hinihelo si Austin at napapagitnaan siya ng ni Abby at Leo. Hello? Tita, did you see that? Sigaw ni Abby kaya pati si Liam na busy at si Luke na busy sa pagbubura ng kung ano sa mukha niya ay napatingin na rin sa anak ko. No. Ano nakita mo, Abby bebe? Ang napakagwapo ko bang mukha? Sabi ni Luke at may biglang lumipad na unan sa mukha niya. Ano ba, Liam? Hindi mo dapat ginaganito ang napakagwapo kong mukha. Dahil kawawa ang mga babae. Sigaw niya at masama ang tingin kay Liam. Ano naman ang koneksyon ng mga babae, Aber? Mataray na tanong ni Erika. Napatingin si Lucas sa kanya ambji sandali at lumapit yon sa itaas at nakahinihimas-himas pa ang chin niya na mukhang nag-iisip. Kawawa sila dahil masisira ang napakagwapo kong mukha. Sabi ni Luke at tumawa na siya lang ata ang sumaya at napangiwi naman si Erika habang si Liam bumalik ang mata sa laptop. Mommy. Sabi ni Abby sa maliit na boses at akmang baba pero pinigilan ko siya at ako na mismo ang lumapit sa kanila. Pagkalapit ko ay hinalikan ko si Abby sa pisngi at ganoon din ang ginawa niya sa akin. Bumaling ako kay Leo at hinalikan ko din siya sa pisngi and last sa bunso ng pamilya na tulog habang may pacifier sa bibig. Umupo ako sa kaharap nilang sofa at nanguha ng kape na hindi ko alam kung kanino. Sumimsim ako sa kape at masarap yon. Tumingin ako kay Erika na ngayon ay nakatingin ng masama kay Luke na hindi pa din natatanggal ang puti sa buong makapal niyang pagmumukha. Ano ba, Luke, at ganyan ang mukha mo? Tanong ko bago inilapit muli ang kape sa bibig ko at sumimsim. Tanungin mo ang magaling mong anak at pamangkin. Inis niyang pagkasabi na hindi nakatingin sa akin. Napatingin ako kay Erika na nagtatanong ang tingin, naging mataray ang mukha niya at tumaas pa ang isa niyang kilay. Kung hindi naman kasi tanga ang isa dyan at nagpautos sa mga bata, sana hindi nagkaganyan, at ang kapal ng mukha na sabihin niya kanina na kawawa ang mga babae, habang ang mukha. Ayan! Tignan mo, sobra pa sa multo, naging demonyo na. Sabi ni Erika at kumuha ng malalim na hininga. Isa lang ang tanong ko, pero ang sagot pang 10. Ikaw naman, demonita. Evie, tanga, mamin talaga. Si Erika yon. Bago pa siya tuluyang sumabog, kinuha ko ang anak kong nasa bisig niya at inilagay sa crib. May crib sa kwarto namin si Austin at may crib din siya dito sa living room. Napatingin ako kay Liam na kinuha ang laptop niya at tumayo. Hindi ko siya masisisi, hindi din naman ako makakapafocus kung sobra pa sa 10 microphone ang ingay ng dalawang tanga na to. Napatingin ako sa pwesto kanina ni Abby at Leo pero wala na sila doon. Like this. Tinigyon ni Leo kaya napatingin ako sa kanila na nakaupo. Sa maliit na mesa at tinuturuan siya ni Abby ng kung ano. Yes, like that, sabi ni Abby at nag-approve sign pa. Pati mga bata naglayas dahil sa ingay ng dalawa. Wife. Napatingin ako sa lalaking nakabusnes attire na at papalapit sa akin. Nagsalubong ang mga labi naming dalawa. I'm going to work na. Sabi niya at tumango lang ako. Ay sandali. Tawag ko sa kanya dahil tatalikod na sana siya. Kumain ka ba? Tanong ko. Malamang hindi. Sabi niya at gusto ko siya biglang sipain, yung tipong isang sipa ko nasa office na siya. Sinamaan ko siya ng tingin pero tumawa lang siya. Nabaliw na dahil hindi nakaalmusal. Kidding, don't worry, kakain din ako doon, sabi niya. You sure? Sabi ko sa nag-aalalang tono. Malamang hindi. Sabi niya. Lumayas ka na, Martin, habang may kaunti pa akong timpi sa'yo. Madiing sabi ko pero tawa lang ang isinagot bago tumalikod. Ano ba? Hindi kayo titigil? Singhal ko sa dalawa na kulang na lang magsabunutan. Parang nga aso ang dalawa na napalayo sa isa't isa at bumaba ng tingin. Nanayan, ikaw kasi. Bulong pa ni Luke pero irap lang ang sinagot ni Erika. Napagalitan tuloy ng demonita. Ay ogag. Mabilis kong kinuha ang honor at juntip yon sa pagmumukha ni Luke. Ano ba, Irene?
Reklamo niya habang sapo na sapo ang mukha. Ikaw lumayas ka. Sabi ko at tinalikuran sila. Lumapit ako sa dalawang batang naglalaro. Abi, Liu tama na yan at may pupuntahan tayo. Sabi ko sa kanila at inosente sila na patingala naman sila sa akin.